Filipino 7, Term 1, Week 1. Kaligirang pangkasaysayan sa panitikan sa panahon ng katutubo. Matatag Curriculum, Bansang Makabata, Batang Makabansa, with me, Teacher KMT. Magandang araw! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa kaligirang pangkasaysayan sa panitikan sa panahon ng katutubo. Mga kasanayan. Maikling balik-aral. Tukoy larawan. Tukuyin ang pangkat ng mga katutubo na makikita sa larawan. Magbahagi ng mga nalalaman tungkol sa kanila. Para sa unang larawan. Magaling. Ifugaw. Pangalawa. Tama. Ita o aita. Pangatlo. Mahusay. Ang nalalaman tungkol sa kanila ang salitang maranaw. Nakikita ninyo ba itong larawan? Ito ang isa sa lumang alpabeto natin na tinatawag na baybayin. Ihambing ito sa ating kasalukuyang alpabeto. Ang baybayin o baybay to spell ay ang isa sa sinaunang sistema ng pagsulat ng mga sinaunang Pilipino bago pa dumating ang mga Kastila. Ang mga titik ay binubuo ng mga katinig at patinig at kadalasang sinusulat mula kaliwa patungong kanan. Talakayin natin ang panitikan sa panahon ng mga katutubo. Bago pa man ang pananakop ng mga Kastila noong ika-16 na siglo, may mayamang kaban ng panitikan na ang ating mga ninuno. Nagtataglay ang panitikang ito ng kasaysayan ng ating lahi. Mga bugtong, sawikain, kwentong bayan, alamat, epiko, kasabihan, palaisipan, at iba pa. Ang panitikang Pilipino ay katulad din ng panitikan ng ibang bansa na pasalindila o oral at pasalinsulat o ang written na nagpapahayag ng mga damdaming ukol sa mga gawi at kaugaliang panlipunan, paraan ng pamumuhay, kaisipang pampulitika, relihiyon, adhikain, at mga pangarap. Sa palagiang pakikinig at pagbikas ng mga panitikan, nagawa nilang maisalin ito sa susunod na henerasyon. Isinulat at iginuhit naman ang ibang akda sa mga kahoy, kawayan, bato at dahon. Ayon sa kasaysayan, ipinasunog ng mga Kastila ang sinaunang panitikan sa paniniwalang galing ito sa Diablo. Ngunit ginalipol ang lahat ng panitikan, mga kantahing bayan, bugtong, salawikain, kasabihan, at iba pa dahil ito ay nagpasalin-salin na sa mga bibig ng mga tao. Talakayin din natin ang mga ita o negrito. Batay sa Waves Migration Theory ni Henry Otley Beyer, Chua 2013, ang kauna-unahang naninirahan sa Pilipinas ay ang mga ita o negrito
na ang ibig sabihin ay maliit at maitim na tao. Mayroon na silang mga bulong, awitin at kasabihan na ginagamit noon. Ang mga Indones o Indonesyo na nagmula sa Timog Silangang Asya na may kabihas ng nakahigit sa mga Negrito ay nakarating din ng bansa. Marunong na silang magtanim ng halaman at mangisda. Mayroon silang mga alamat at epiko, pamahiin at mga bulong na uri ng panitikan. Ang mga Ifugao at mga Kalinga sa Mountain Province ay mula sa unang Indones sa bansa. Ang mga Malay o Malayo naman ay nagdala ng pananampalatayang pagano at awiting panrelihiyon. Sila ay mga ninuno ng mga Muslim sa Mindanao. Ngunit sa teorya naman ni Peter Bellewood ng Australian National University, naniniwala siyang ang tunay na mga ninuno ng ating lahi ay ang mga Austronesian na eksperto sa paglalayag. Sinusuportahan naman ito ng Pilipinong historian na si Floro Kibuyen noong 2020 na naniniwalang nagmula sa Taiwan ang mga Austronesian. Sa kabuuan, ang katutubong panitikan ay tagapagbatid ng kultura sa bawat rehiyon ng bansa. Sa pamamagitan ng panitikan na ipapahayag ang kanilang damdamin hingil sa daigdig na nakapalibot sa kanila. Sa mga tulang Pilipino, makikita ang pagiging orihinal at malikhain. Narito ang mga halimbawa ng panitikan. Una, bugtong. Palaisipang patula na sinusubok ang talino. Halimbawa, isang butil ng palay sakop ang buong bahay. Ito ay ilaw. Pangalawa, salawikain o kasabihan. Mga kasabihang nagbibigay aral. Halimbawa, kung ano ang itinanim, siya ring aanihin. Pangatlo, alamat. Kwento tungkol sa pinagmulan ng isang bagay, lugar o pangyayari. Halimbawa, ang alamat ng pinya. Para sa inyong gawain, tukoy salita, isaayos ang mga ginulong letra sa loob ng pangungusap upang mabuo ang diwa. Para sa unang bilang, basahin at sagutin. Tama! Ang panitikan ay nagmula sa salitang Latin na litera na ang ibig sabihin ay titik. Pangalawa, basahin at sagutin. Magaling! Ang pasalindila ay pagbikas o pasalitang pagbabahagi, pagtuturo o pagpapalaganap o paglilipat ng karunungan sa pamamagitan ng pasalitang tradisyon. Pangatlo, magaling! Ang bugtong ay isang pahayag na may nakatagong kahulugan upang lutasin. Ito ay payak at maikli lamang. Pang-apat, tama! Ang sawikain ay tinatawag na maiksing kasabihang may dalang aral. Panglima, napakagaling! Nagsasaad ng kabayanihan ang pangunahing tauhan
sa epiko. Pagsusulit. Lagyan ng check kung ang pahayag ay may kaugnayan sa paksang tinalakay. Kung walang kaugnayan, ay mangyaring isulat ang tamang sagot. Una, bago dumating ang mga mananakop, ay may sariling panitikan na ang Pilipinas. Pangalawa, ang mga pangkat etniko ay mayroong tula, awiting bayan at mga epiko. Pangatlo, ang kalikasan tulad ng katutubong panitikan ay nanganganib noong unang panahon. Pang-apat, nasunog lahat at wala nang natira sa mga panitikang Pilipino nang dumating ang mga Espanyol. Panglima, marami sa mga katutubong panitikan ay hango sa ibang bansa. Pang-anim, naglalarawan ng mayamang tradisyon at kaugalian ang mga katutubong panitikan. Pang-pito, naglalarawan ng mayamang tradisyon at kaugalian ang mga katutubong panitikan. Pang-walo, hango sa karanasan ng tao ang mga kasabihan noon, ngunit nakakasakit damdamin ang mga kahulugan nito. Pang-siyam, ang mga Muslim ay nagmula sa lahing Malay. Pang-sampu, sinunog ang mga katutubong panitikan ng mga Espanyol dahil ito raw ay gawa ng dyablo. Narito ang mga tamang sagot. Mahusay! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa kaligirang pangkasaysayan sa panitikan sa panahon ng katutubo. Maraming salamat sa pakikinig. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag niyong kalimutan, pindutin ang like, share at subscribe.